Kinaumagahan, sandaling nagpaalam sila Lain sa nurse para umuwi dahil kailangan niyang maghanap ng pera para sa gastusin ng kanyang kapatid sa hospital. Balak din sana niyang umidlip kahit sandali dahil magdamag siyang gising at nag-aalala siyang baka bumigay din ang kanyang katawan. Ayaw sana niyang iwan si Luke dahil wala itong bantay, pero dahil hindi pa rin niya makontak ang kanyang nanay ay wala siyang choice kundi iwan ito. Nakiusap na lang siya sa nurse na tumitingin sa kanyang kapatid at ipinaliwanag ang sitwasyon. Mabuti na lang din at nagkataong Sabado iyon at wala siyang pasok sa university. Habang naglalakad pa palabas sa lobby ng hospital, isang pamilyar na figura ang namataan niya sa hindi kalayuan at kahit nakatalikod ito sa gawin niya ay nakikilala niya ito. Nakalimutan niyang sa hospital din palang iyon nagpapacheck si Lola Mathilde dahil minsan na niya itong sinamahan doon. Dahil nangako siya sa sekretary ni Gneves na puputulin na ang ugnayan sa matanda, ipinasya nila Lain na umiwas dito. Ngunit hindi pa siya nakakatalikod ay malakas siyang tinawag ni Lola Mathilde, "Lalain, hiya." Lihim na napabuntong hininga sila Lain nang humarap sa matanda at lapitan ito na noon ay tila masayang-masaya nang makita siya. Kasama rin ni Lola Mathilde ang personal nurse nito na si Iris Carol at isa pang bodyguard. "Lola Lee." Anila Lain sa kakinuha ang kamay nito at nagmano. "Schedule po ng check-up nyo," tanong pa niya na kiming nakangiti. "Hisa," sagot ng matanda sa ikinawit ang kamay sa kanyang braso at matamis na ngumiti. "Ikaw? Why are you here?" Pasimpleng kinagat nila Lain ang ibabang labi para pigilan ang sarili na sabihin sa matanda ang totoo. Kilala niya si Lola Mathilde, sa oras na malaman nito ang sitwasyon niya ay hindi ito magdadalawang isip na tumulong. Napakabait ni Lola Mathilde at parang tunay na apo na ang turing nito sa kanya. Sa katunayan niya, 3 buwan matapos niyang makuha ang marriage certificate, ay binigyan siya nito ng bank book at sinabing regalo daw iyon sa kanya. Ngunit hindi niya iyon tinanggap dahil ayaw niyang isipin ng matanda na pera ang dahilan kung bakit pumayag siyang magpakasal sa apo nito. Alam din niyang maruming babae at mukhang pera ang tingin sa kanya ni Gneves, kaya hanggat maaari, ayaw niyang gumawa pa ng bagay na ikagagalit ng lalaki dahil baka kung ano pa ang magawa nito sa kanya. Lihim na lang niyang ipinapangako niya sa sariling gagawa siya ng paraan para makaipon ng pera nang hindi lumalapit kay Lola Mathilde. "Dumalaw lang po sa kaibigan ko," pagsisinungaling nila Lain sa kapilit ng umiti sa harap ng matanda. "I see," tumatango-tangong wika naman ni Lola Mathilde. "Kumusta naman ang pag-aaral mo, Hija? Are you busy? If not, I would like to invite you for coffee. Matagal ka nang hindi pumapasyal sa mansyon, kaya nami-miss kong kakwentuhan ka, Hija," malambing pang-anyaya ng matanda kay Lain. Bago pa siya makasagot ay wala nang nagawa sila Lain, kundi magpasyanod sa matanda nang dalhin siya nito sa isang sikat na coffee shop, hindi kalayuan sa hospital. Masaya ang matanda habang nagkukwento ng kung ano-ano samantalang sila Lain naman ay nakikinig lang. Napansin naman ni Lola Mathilde na tila balisa sila Lain. Wala ring kasigla-sigla ang babae na parabang pagod na pagod. Bukod pa roon, nangigitim din ang eyebags nito na parabang hindi nakatulog ng maayos. "Are you okay, Hija? Is something bothering you?" Nag-aalalang tanong ni Lola Mathilde na ginagap pa ang kamay nila Lain. Mabilis namang umiling sila Lain, "Gihi, wala po, Lola Mathilde," muling pagsisinungaling niya subalit ang totoo. Kanina pa siya nag-aalala na baka makarating kay Gneves ang pagkikita nila ni Lola Mathilde at masamain iyon ng lalaki. Isa pa'y katatanggap lang niya ng text mula sa kanyang boss sa pinapasukang fast food chain at sinabing mag-aabot ito ng tulong para sa kanyang kapatid at bukod pa roon ay papayagan siyang makakuha ng cash advance. "I see," sagot naman ni Lola Mathilde na tila naniwala sa kanyang dahilan. "You said the way, alam mo bang nakauwi na si Gneves from California? Nagkita na ba kayo?" Tanong pa ng matanda na tila ba kumikislap ang mga mata sa tuwa. "Hindi pa po, Lola Mathilde," muling pagsisinungaling nila Lain. Ayaw niyang malaman pa ng matanda ang nangyari sa pagitan nila ni Gneves dahil ayaw niyang mag-alala pa ito. Kasasabi ko lang sa batang iyon na makipagkita sa'yo, Grandmadi." Namutla sila Lain nang mula sa kanilang harapan ay lumitaw si Gneves na madilim ang anyo. Gaya ng dati, nakasuot ito ng business suit at may kakaibang aura habang nakatindig ng taas noo. Nakakatakot ang aura ng lalaki na parabang kahit sino ay hindi gugustustuhing makalaban ito.
Sa likod naman nito ay nakatayo ang sekretary na si Liam at pormal ang anyo habang nakatingin sa kanya. Knives, apo, masiglang bati ni Lola Mathilde kay Knives. Ang totoo ay habang kausap niya sila Lain, ay palihim niyang kinausap ang bodyguard niya na tawagan si Knives at papuntahin sa hospital. Natutuwa siyang makita na magkasama ang apo niya at sila Lain, bago man lang siya operahan sa puso. Samantalang ang kaninang madilim na anyo ni Knives ay biglang umaliwalas nang humalik sa pisngi ng kanyang Lola Mathilde. Your doctor is looking for you, Grandma. Masuyo namang ngumiti si Lola Mathilde sa apo at sumagot, ignore him, apo. It's still early. Matapos niyon ay binalingan nito so Lain na tila nakakita ng multo ng mga oras na iyon. Yesa the way Hijo, hindi mo man lang baka kamustahin sila Lain. Didn't you say you had work this morning? Nakangiting tanong ni Knives kay Lain, subalit ang mga mata nito. Tila nagbabanta habang nakatingin sa babae. Matapos sabihin iyon ay nilapitan siya ni Knives at marahang hinila mula sa kinaupuan. Lihim pang napangiwi sila Lain nang hapitin siya ng lalaki sa kanyang baywang at pasimple nitong pinisil ng malakas. Come with me if you don't want to die, bulong pa nito sa kanyang tenga. Masayang-masaya naman si Lola Mathilde sa nakikita niyang closeness ng dalawa, kaya kahit gusto pa sana niyang makasama sila Lain, ay wala siyang nagawa kundi pumayag. Alright Hija, baka malate ka pa sa trabaho mo, nakangiting wika nito kay Lain at sa kabinalingan ang apo, take Lain to her work, apo. Don't worry, Grandma. I will take care of this little wife of mine, nakangiti namang sagot ni Knives sa kanyang lola. Nanayo naman ang balahibo ni Lain dahil sa matinding takot at kabang nararamdaman. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Knives na nagkataon lang ang pagkikita nila ni Lola Mathilde at hindi niya iyon sinadya. Sige po, Lola Mathilde. Mauna na po ako, pasensya na po. Nagkanda utal-utal sila Lain habang sinasabi iyon, lalo pat ramdam niya ang matinding sakit sanhi ng pagkakapisil ni Knives sa kanyang baywang. Ni hindi niya magawang umalma dahil natatakot siya sa lalaki ng mga oras na iyon. Masuyong humiti si Lola Mathilde sa dalawa, walang anuman, Hija. Kapag may oras ka, dalawin mo ako sa mansyon. Mag-ingat kayo. Matapos magpaalam ay halos kalagkarin ni Knives sila Lain palabas ng coffee shop. Ni hindi na nga niya nararamdamang sumayad ang mga paa niya sa lupa. Nang makarating sa parking lot ng hospital, ay halos ibato siya ni Knives papasok sa loob ng sasakyan. Napapitlag pa sila Lain at nanginginig sa takot dahil ubod ng lakas nitong isinara ang pinto ng sasakyan bago umikot sa kabilang side at padabong na sumakay. Ang kaninang maamong mukha ng lalaki ng kaharap nito si Lola Mathilde ay biglang naglaho at napalitan ng madilim na anyo. Drive, utos nito sa malamig at pagalit na tono. Mabilis namang pinaharurot ng sekretary nito ang sasakyan paalis sa lugar. Puno man ng matinding takot at kaba ang dibdib nila Lain ng mga sandaling iyon, ngunit naglakas loob pa rin siyang tanungin ang lalaki na kasalukuyang nakaupo sa kanyang tabi at walang kibo na nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Saan mo ako dadalhin, Mr. Dawson? Shut up, bitch, mariing mura ni Knives sa babae. Napakalakas ng loob nitong lapitan pa ang kanyang lola, kahit na binigyan na ito ng warning ng kanyang sekretary. Kaya pala hindi na ito nagtanong pa nang malaman itong wala itong makukuha, kahit isang kusing pagkatapos ng kanilang annulment, iyon pala ay may plano itong hufutan ang kanyang Lola Mathilde. Nagkataong hindi pa niya nasasabi sa kanyang lola ang tungkol sa annulment dahil nakaschedule itong operahan sa susunod na linggo. He didn't want her to be sad or stressed before the surgery because it might affect her. He needs to teach this little girl a lesson because she doesn't even feel guilty for abusing her Lola Mathilde's kindness. He will punish her until she learns to obey and fear him. Ilang sandali pa'y pinahinto ni Knives ang sasakyan sa isang abandonadong park at saka malamig ang tonong nagsalita, "Get out of the car." Nanayo ang balahibo nila Lain ng mga sandaling iyon dahil sa matinding kaba. Hindi niya alam kung bakit doon siya dinala ni Knives ng mga sandaling iyon. Takot na takot siya, kaya halos masubsob siya sa pagmamadaling makalabas sa sasakyan. Sumunod na ring bumaba si Knives sa sasakyan, at nang tumayo ito sa kanyang harapan ay takot na takot itong tiningala nila Lain. Madilim ang anyo ng lalaki, at alam niyang kaya ito ganoon ay dahil iniisip nitong nakipagkita siya kay Lola Mathilde sa hospital. Kaya bago pa ito kumilos ay nagpaliwanag na sila Lain. Kahit bahagyang nanginginig ang boses,
Maniwala ka, Mr. Dawson. Hindi ako nakipagkita kay Lola Mathilde. Nagkataon lang na nagkita kami sa hospital. Sa sinabing iyon nilalain ay ngumisi si Knives saka pinanlisikan siya ng mga mata. Really? Nagkataon lang, nanunuyang tanong nito at saka humakbang papalapit sa kanya. Dahil sa takot ay napaatras naman sila Lain, kahit papakiramdam niya ay nanghihina ang kanyang tuhod. Mr. Dawson. Maniwala ka, nagsasabi ako ng totoo. Patuloy sa pag-atras sila Lain hanggang sa namalayan na lang niyang sumayad na ang likod niya sa pader. Wala na siyang kawalapan ng mga sandaling iyon sa kamay ni Knives. Takot na takot siya at halos sasabog ang kanyang dibdib sa matinding kaba. Hindi rin makasigaw sila Lain dahil pakiramdam niya ay biglang naglaho ang kanyang boses. Do you know what happens to people who disobey me? Nakangising tanong ni Knives sa mismong mukha niya saka nanunuksong pinadadaanan ng daliri nito ang kanyang leg. Humahagulhol sila Lain sa labis na takot. Iniisip niyang katapusan na niya iyon kaya sinubukan niyang magmakaawa sa lalaki. Please, Mr. Dawson. Maniwala ka, wala akong ginagawang masama. Nasa hospital ang kapatid or... Halos lagutan ng hininga sila Lain nang maramdaman ang napakahigpit na pagkakasakal sa kanya ni Knives. Ni hindi niya kayang tanggalin ang kamay nito dahil napakatigas ng pagkakahawak nito sa kanyang leg. Lumuluhang tinitigan nila Lain ang lalaki dahil hindi niya magawang makapagsalita pa. Sa pagkakataong iyon, ibang tao na ang tingin niya kay Knives. Nagliliyab sa galit ang mga mata nito at pulang-pula ang mukha. Takot na takot siya rito. Takot na takot siya sa lalaki, ngunit hindi pa siya maaaring mamamatay dahil kaawa-awa ang kanyang kapatid. I am sorry. Mr. Dawson. Hindi ko na ulitin. Hirap na wika nila Lain kahit hindi niya alam kung naunawaan nito ang sinasabi niya. Meanwhile, Knives has no trace of pity on his face for the woman. He was determined to teach her lesson so that she would be afraid to approach his grandmother again. Makalipas ang ilang segundo, nangingitim na ang mukha nila Lain dala ng kawalan ng hangin. Naghalo-halo na rin ang pawis, sipon, at luha niya sa kanyang maliit na mukha. Larawan ng matinding takot ang babae ng mga sandaling iyon at tila ba anumang oras ay bibigay na ito. Nang makita ni Knives ang itsura nila Lain, ay saka lang niya binitiwan ang pagkakahawak sa lig nito. Bumagsak naman na tila papel ang babae sa lupa habang hawak ang sariling lieg at ubo. Nagbalik na rin sa dati ang kulay ng mukha nito, subalit maputla pa rin iyon. Bakas ang matinding pagkasindak sa mga mata nila Lain, habang lumuluhang nakatingala sa kay Knives na huon ay walang emosyon habang nakatunghay sa kanya. Dahil sa takot na muling ulitin ng lalaki ang ginawa ay yumuko siya sa lupa at humahagulhol na nagmamakaawa. Wag mo kong patayin, Mr. Dawson, parang awa mo na. Nakikiusap ako, Hindi makahingi ng tulong sila Lain ng mga oras na iyon dahil abandonado ang park at wala ni isa man lang mga batang naglalaro. Ang mangilan-ngilan namang mga nagdaraan ay walang lakas ng loob na saklolohan siya. Knives smirked at the woman's terrified reaction. Mabuti na ring pinahahalagahan nito ang sariling buhay dahil alam na ng babaeng ito kung paano siya katakutan. Sa susunod, baka tuluyan na niya itong mapatay sa oras na malaman niyang nakipagkita na naman ito kay Lola Mathilde. Sa ngayon, warning pa lang ang ginawa niya sa babae. For now it's just a warning, pero sa oras na malaman kong nakikipagkita ka pa rin kay Lola Mathilde, I'm going to kill you. Malamig at may pagbabanta na wika ni Knives kay Lain at saka tumalikod na ngunit muli siyang napalingon nang hawakan siya ng babae sa braso upang pigilang umalis. Nagmamakaawa ako, Mr. Dawson. Pahiramin mo ako ng pera. Pipangako, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Wala nang pakialam sila Lain kung ano man ang gawin sa kanya ni Knives, dahil sa tingin niya ay mas mabuti nang dito siya lumapit dahil kasal pa rin sila nito at hindi pa naipoproseso ang kanilang annulment. Kailangan niyang lunukin ang takot at hiya ng mga sandaling iyon dahil alam niyang kahit pagsama, samahin ang mga naipong pera mula sa trabaho at savings niya ay kulang na kulang pa rin iyon para sa gastusin ng kanyang kapatid. Knives na lang ang tanging pag-asa nila Lain, kaya kahit alam niyang kinamumuhian siya nito ay lakas loob siyang nagmakaawa sa lalaki. Please, kailangan ko talaga ng pera. Samantalang si Knives naman ay hindi malaman kung matatawa o mainsulto sa babae. Kanina lang ay takot na takot ito,
pero ngayon ay sawa na yata itong mabuhay para maglakas loob itong hingan pa siya ng pera. Sa galit ni Gneves ay halos bumaon ang daliri niya sa payat na braso ni Lalain upang tanggalin ang pagkakahawak nito sa kanya, sa kagalit na galit niya itong hinila upang tumayo at saka pabatong itinulak. Dahil sa lakas ng pagkakatulak niya sa babae, tumama ang likod nito sa pader dahilan para mapaluhod ito habang namimilipit sa sakit. How dare you ask me for money? Bakit? Kulang pa ba ang nahuthot mo kay Lola Mathilde? Nanlilisik ang mga mata na tanong ni Gneves. Talagang sinasagad ng babaeng ito ang kanyang pasensya. This little bitch doesn't seem to know what kind of person he is. Nanginginig ang buong katawan ni Lalain dahil sa matinding takot kay Gneves, pero kahit ganoon nagawa pa rin niyang kumilos at hawakan ang braso ng lalaki habang hilam ng luha ang mata. Hindi sa ganon, Mr. Dawson. Kailangan ko lang talaga ng pera. Pangako, ibabalik ko ang pera pag nakapagloon na ako. Iisipin mo na lang na gagawin mo ito para kay Lola Mathilde. Aayaw mong malaman niya ang tungkol sa annulment, di ba? Lakas, loob na sabi pa ni Lalain habang panay ang pagtulo ng luba. Alam niyang lalong magpupuyo sa galit si Gneves ng mga oras na iyon, pero wala na siyang maisip na dahilan para pumayag itong tulungan siya. Desperado na si Lalain at handa siyang gawin ang lahat alang-alang sa kapakanan ng kanyang kapatid. Wala siyang aasahan sa kanilang nanay dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito makontak. Wala itong ideya na maaaring maging lantang gulay na ang kanyang kapatid sa oras na hindi kaagad ito magising mula sa koma. Ayon sa doktor ni Luque, nagre-response pa naman ang kanyang kapatid sa mga tests na isinasagawa nito, subalit sa oras na hindi na ito tumugon ay maaari itong mauwi sa vegetative state. Knives gritted his teeth when he heard what Lalain said. Saan kumukuha ng tapang ang babaeng ito para hamunin siya? Talagang sinasagad ng babaeng ito ang pasensya niya. Are you threatening me, woman? Tanong ni Gneves saka muling hinawakan ang babae sa braso ng napakahigpit. Knives slowly moved closer to the woman until her back was against the wall. Nanginginig sa takot si Lalain at parabang nanghihina ang kanyang mga tuhod habang nakatingin sa galit na anyo ng lalaki. Ibang tao na ang tingin niya rito ng mga sandaling iyon, subalit hindi niya magawang pumalag kaya ipinikit na lang niya ang mga mata nang makitang inilapit ni Gneves ang mukha nito sa kanya. Ang amoy mint na hininga ng lalaki ay nalalanghap ni Lalain ng mga sandaling iyon, ngunit hindi niya magawang idilat ang mga mata sa takot na salubungin ang nakasisindak na titig nito. You don't know me, woman. I can do everything I want. I can kill you now if I want to, bulong ni Gneves sa tenga ni Lalain dahilan para mapapiksi siya nang maramdaman ang mainit na hininga nito sa kanyang punong tenga. Knives stopped for a moment and stared at the woman in front of him, because the woman he had sex with the last time suddenly appeared in his sight. He couldn't figure out Kavi every time he saw Lalain, he remembered her. He also felt something strange in his core when he brought his lips to Lalain's earlobe, something he didn't want to feel with this little bitch. Kaagad lumayo si Gneves sa babae at umatras ng ilang hakbang na parabang diring-diri saka pinukol ng matalim na tingin si Lalain. Si Lalain naman ay nagdilat na rin dahilan para magtama ang kanilang mga mata nila ng lalaki. Lihim pa siyang napalunok nang mabasa ang galit sa mga mata ni Gneves, subalit kahit ganoon ay pinatatag niya ang sarili at sinabing, "Kay kilala mo si Lola Mathilde, alam mong malulungkot siya kapag nalaman niyang may nangyaring masama sa akin." Nahihibang na nga yata siya dahil nagagawa niyang hamunin si Gneves ng ganoon, pero wala siyang pagpipilian. Handa siyang gawin ang lahat para kay Luque kahit pamalagay ang buhay niya sa kapahamakan. Knives couldn't help but laugh because of Lalain Aragon's bravery. This was the first woman who had ever challenged him like that, and he had to admit that it impressed him. Baliwala para rito ang sariling buhay, basta makuha lang nito ang gusto, kaya naisip niyang pagbigyan ang gusto nito. Aaminin niyang may point ito. Lola Mathilde loves this girl so much that if she finds out something bad has happened to her, it might even affect her grandmother's upcoming surgery. Matapos naman ang surgery ay marami siyang oras para harapin ang babae. How much do you need? Tanong ni Gneves sa malamig na tono. Hindi naman malaman ni Lalain kung nagkamali ba siya ng narinig kaya sandali pa muna siyang nakatanga lang sa harapan ng lalaki. I said, how much do you need? Sagot, muling tanong pa ni Gneves na baka sa tinig ang matinding iritasyon.
Nang makitang tila nagbibiro ang lalaki ay natauhan naman sila Lain, at sa kanag, ipon ng lakas ng loob para sabihing, kailangan ko ng 30,000 pesos, Mr. Dawson. Knives grinned and shook his head as he looked at Lalaine. He couldn't believe that for such a small amount she was willing to die. Sa iba siguro ay milyon ang hihingiin kapalit ng kamatayan, kaya bakit ganoong halaga lang ang kailangan nito? Nagpapanggap lang ba itong natatakot? O may iba pa itong pakulo? Pinapaikot lang ba siya nito? Madilim ang anyo na pinagmasdan ni Knives sila Lain. Kung ano man ang pinaplano nitong masama ay hindi niya hahayaang mangyari iyon. Sa ngayon ay pagbibigyan niya ang gusto nito, pero ipinapangako niya sa sariling pagkatapos. Nang operasyon ni Lola Mathilde ay sa kanya ito asikasuhin. Kinuha ni Knives ang cellphone sa kanyang bulsa at tinawagan ang kanyang sekretary na nasa loob lang ng sasakyan. Bring here cash worth 30,000 pesos. Ilang sandali pa ay dumating na si Liam dala-dala ang envelope at inabot iyon kay Knives. Hindi siya nagtanong sa kanyang boss kung para saan iyon dahil ayaw na ayaw nitong inuusisa ang mga ginagawa. But based on the situation he saw, he seemed to know where the argument between the two ended. This is the money you need. Take it and get out of Esvi's sight, malamig ngunit puno ng otorisasyong saad ni Knives. Natigilan naman sila Lain habang nakatingin sa makapal na envelope. Hindi siya makapaniwala na sa isang saglit lang, mayroon na siyang pera na kailangan ng kanyang kapatid sa operasyon. Muli, bumuhos ang mga luha nila Lain saka nakangiting tinanggap ang pera. Maraming salamat, Mr. Dawson. Napakabait mo, lumuluhang saad nila Lain habang masayang tumatawa. Remember this, if I find out you are still seeing Lola Mathilde, I will kill you for sure. Matapos sabihin iyon ay iling si Knives na puno ng disgusto ang gwapong mukha. Get out of Esvi's sight and never show up again, dagdag pa ni Knives saka tumalikod na kasama ang sekretary nito. Sila Lain naman ay masayang lumuluha habang sinusundan ng tingin ang mga ito habang nagpapasalamat, maraming salamat, Mr. Dawson. Napakabait mo. Maraming salamat, T. Bagaman hindi maganda ang naging trato sa kanya ni Knives, taos puso pa ring nagpapasalamat sila Lain dahil pinahiram pa rin siya nito ng pera para sa operasyon ni Luque. Sa mga mata nila Lain, mabuting tao pa rin ang lalaki dahil tinulungan siya nitong mailigtas ang buhay ng kanyang kapatid. Nang makasakay naman si Knives ng sasakyan, ay umarko ang kanyang makakapal na kilay at puno ng pangungutya niyang pinagmasdan sila Lain na tuwang-tuwa habang hawak ang pera. Good person, isip-isip ni Knives nang marinig ang sinabi ng babae. Para sa kanya, iyon na yata ang worst compliment na natanggap niya sa buong buhay. Maybe if the woman only found out that he almost gave her millions in compensation for their annulment, she might regret it until death. Sila Lain naman ay kaagad na umalis sa lugar at dumiretso sa hospital sakay ng taxi kip-kip ang envelope na naglalaman ng pera. Kakausapin niya ang doktor ni Luque nang sa gayon ay kaagad na maisalang sa operasyon ang kanyang kapatid. Nang mga sumunod na araw ay nagbalik na sa dating gawi sila Lain. Pumapasok siya sa university at bago tumuloy sa kanyang part-time job, nagtutungo muna siya sa hospital para dalawin ang kanyang kapatid. Maayos naman ang naging operasyon nito, subalit hanggang ngayon ay nasa ihip pa rin si Luque dahil inoobserbahan pa ang kalagayan nito. Laking ginhawa rin kay Lain na kahit papaano ay naroon ang kanilang nanay para bantayan ang nakababatang kapatid. Habang nasa part-time job, nakatanggap ang restaurant ng bulk orders ng kanilang pinakamahal sa meal set, at dahil kulang ang mga tauhan ay sila Lain ang inutusang magdala nito sa SE room ng kanilang restaurant sa 3rd floor. Pulak-pulak ang cart na naglalaman ng mga orders ay tinungo nila Lain ang 3rd floor sakay ng elevator. At nang marating ang silid ay kaagad siyang kumatok subalit nagulat siya nang bigla siyang hatakin papasok sa loob ng kung sino man. Lalain Aragon. Nanlaki ang mga mata ni Lain nang makilala kung sino iyon na kasalukuyang nakaharang sa nakalock na pinto. B. Benjamin, ano nang ginagawa mo rito? Nahihintakutang tanong ni Lain saka umatras palayo sa lalaki. Dahil halos isang linggo hindi nakita si Benjamin sa university, at abala ang isip sa kalagayan ng kapatid ay pansamantalang nawala sa isipan ni Lain ang lalaking ito. Akala niya ay tuluyan na nitong tinantanan ang kanyang buhay, iyon pala ay mukhang naghanap lang ito ng tiyempo para muli siyang pahirapan.
Nagtangka si Lalain na kumilos ngunit mabilis si Benjamin at agad nitong nahawakan ang kanyang pulsuhan at malakas na pinilipit ang kanyang braso. Daing ni Lalain habang pilit na hinihila ang braso. Pakawalan mo ako, Benjamin, sigaw pa niya na may namumuong luha sa mga mata. Bakit ba ayaw siyang tantanan ng demonyong lalaking ito? Bakit sa dami ng mga babae sa kanilang university ay sa kanya pa ito nagka-interes? Kung para sa ibang kababaihan ay opportunity iyon dahil sikat ito sa kanilang university at anak ito ng politiko, para sa kanya ay sumpa iyon. Hindi na tinag at sa halip ay ngumisi si Benjamin at sinabing, "Baby, I haven't seen you in a few days. Di mo ba ako na, miss?" Hinaplos pa ni Benjamin ang mahaba at malambot na buhok ng dalaga sa kasinamyo. Nakapikit pa ito at makikita sa mukha na para bang naabot na nito ang langit. He wanted to come and see Lalaine for several days, but he didn't have the chance because his daddy suddenly took him on vacation in America with Olivia. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip ng kanyang daddy at sinabing para daw iyon sa relationship nila ng kanyang fiancé. Ang fiancé niyang si Olivia ay pinsan ni Gneves at napaka-spoiled brat nito. Kasing edad lang niya ito at arranged marriage ang mayroon sa kanilang dalawa. Short-tempered ni Olivia at nasanay itong nakukuha ang lahat ng gusto. Madalas itong galit sa kanya sa hindi niya malamang dahilan, kaya naman naghahanap siya ng mapagbubuntunan ng galit at si Lalain ang napagdiskitahan niya. "Aano ba, bitiwan mo ako," muling sigaw ni Lalain na buong puwersang hinihila ang braso sa pagkakahawak ni Benjamin, subalit dahil malakas ito ay nasaktan lang siya sa ginawa. "Don't pretend to be innocent. I know many men have slept with you," pag-aakusa ni Benjamin kay Lalain habang nakangisi. "So come with me and let's have fun tonight, baby." Kung hindi lang iniisip ni Benjamin na nasa public place siya at maaaring mayroong makakita at makarating iyon kay Olivia, kanina pa niya hinila palabas sa kwartong iyon si Lalain at dinala sa hotel. Hindi ako sasama sayo," matigas na tanggi ni Lalain. Sa pagkakataong iyon ay unti-unti nang pumapatak ang kanyang luha. Bakit ba sunod-sunod na kamalasan ang nangyayari sa kanya? Ano bang kasalanan niya? Pumalatak si Benjamin sa kailim-iling. "It's not up to you to say whether you'll go with me or not. Gusto mo bang kumalat sa university kung anong klaseng babae ka?" "Wala akong ginagawang masama," umiiyak namang sagot ni Lalain. Sa sinabi ng babae ay ngumisi si Benjamin. "And what do you think you're doing? Isn't your own mother the pimp?" Tuluyan ng humagulhol si Lalain sa paratang ng walang hiyang si Benjamin at saka malakas niyang pinagsusuntok ang dibdib nito. "Napakahayop mo. Wala kang kasing sama," nasusuklam na sigaw ni Lalain. Alam niyang gusto siyang blackmail ang demonyong lalaki para mapapayag siya sa gusto nito, pero hindi siya bibigay sa lalaking ito. Mamamatay muna siya bago mangyari iyon. Tila mas lalo namang nasasabik si Benjamin sa nakikitang pagmamatigas ng babae. Ito lang kasi ang babaeng pinaghirapan siya ng ganoon, kaya lalo siyang na-excite na matikman ito. At that moment, he wanted to put Lalain in that very room, if only he didn't think that it might become a scandal and ruin the reputation of their family. This is Iway family's territory. It can take you to bed in so many ways and you can't say no, do you understand? Tinakasan ng kulay ang mukha ni Lalain nang marinig ang pagbabantang iyon ni Benjamin. Hindi siya tanga para hindi malaman kung ano kakayahan ng lalaki. Kayang-kaya nitong sirain ang kanyang buhay na wala siyang kalaban-laban. Naranasan na niya kung paano pag-usapan at paratangan noon kaya hindi niya hahayaan na muling mangyari iyon sa kanya. Dahan-dahang kinalma ni Lalain ang sarili. Kung gustong makipaglaro ni Benjamin ay pagbibigyan niya ang gusto nito. Sinikap ni Lalain na baguhin ang ekspresyon ng mukha at hinarap si Benjamin na may pekeng ngiti sa labi. Tila naman nasiyahan si Benjamin sa nakitang pagbabago ng babae. Mukhang natauhan ito sa huling sinabi niya. Sino nga namang gugustustuhing maparatangan ng hindi totoo? That's it, baby. Walang mangyayari sa iyong masama kung susundin mo lang ang gusto ko. But before that, let me kiss you. Hindi na siya makapaghintay pa na matikman ang labi nito, subalit kumpara sa mga plano niyang iparanas kay Lalain sa oras na pumayag itong maikaman niya ay walang-wala iyon. Kaya ipagpapalagay na lang niyang pampagana pa lang ang halik na iyon. Mabilis namang naitakip ni Lalain ang palad sa kanyang labi,
bago pa lumapat ang nakakadiring labi ni Benjamin sa kasinabing, natatakot ako. Balita ko, fiancé mo si Olivia Dawson, isa sa pinakasikat na babae sa lugar natin, anang lalain na sinikap pang maging malamyos ang tinig kahit pasukang-suka siya sa ginagawang pagpapanggap. Mumising aso naman si Benjamin habang pinagmamasdan ang nakakaakit na ekspresyon si lalain. Lalo tuloy siyang nakaramdam ng pagkasabik na matikman ang babae. What are you afraid of? I'm here for you, baby, masuyo pang sabi ni Benjamin sa kaumakmang lalapit. Muling napaatras si lalain, subalit para hindi magalit ang lalaki ay mas lalong ginalingan niya ang pag-arte. Hindi ba magiging unfair sa fiancé mo ang gagawin? Kunwari pang tanong ni lalain habang pilit nang umingiti sa lalaki kahit pa parang gusto na lang niyang tumakbo at magtago sa kung saan. Nang marinig iyon ay otomatikong nagbago ang ekspresyon ni Benjamin. Nawala ang ngiti nito at napalitan ng inis. Napakasama ng ugali ng babaeng yon. Kahit may kasal kami, alam kong hindi na siya magbabago pa. Di siya tulad mo na maamo at mabait. Kung hindi lang dahil sa utos ng pamilya ko, hindi ako magpapakasal sa babaeng iyon. What Benjamin said about Olivia Dawson was true. The woman is well known for her very bad behavior. If Knives Dawson wasn't her cousin, he wouldn't agree to marry that Bratinella. But because their family needed the connection with the Dawsons, he had no choice but to obey his parents' orders. Pero natatakot pa rin ako, nahihiya kunwaring saad pa nilalain sa lalaki. Malapit nang mapikon si Benjamin sa pagpapakipot ni lalain, kaya naman team, bagang niyang sinabing, don't worry, baby, when I find out that girl messed you up, I will beat her to death. But for now, don't waste your time and kiss me. Mabilis na kinabig ni Benjamin si lalain at akmang susunggab ng halik, ngunit malakas niya itong itinulak at diring-diri itong tiningnan. Sigurado ka bang hindi magagalit sa iyo ang fiancé mo sa oras na marinig niya ang mga sinabi mo? This time, muling naging mabalasik ang anyo ni Benjamin. Talagang sinasagad ng babaeng ito ang kanyang pasensya. Lalain Aragon, the first thing you should learn as the woman is to be obedient. Nakangising wika ni Benjamin saka hinawakan niya ang baba nito at pinisil ng mariin. Sa tingin ko, kailangan kitang turuan ng leksyon. Muling kumilos ang lalaki para hawakan siya, subalit mabilis na nakakilos si lalain at umatras ng ilang hakbang palayo, baliw na lalaki. At dahil maselan ang balat ni lalain, kaya kaagad nagkaroon ng pulang marka ang ginawang iyon sa kanya ni Benjamin. Ngunit hindi niya iyon iniinda, sa halip ay inilabas niya mula sa bulsa ng suot niyang slacks ang kanyang cellphone. Nirecord ko ang lahat ng sinabi mo tungkol kay Olivia Dawson, lakas loob na saad ni lalain habang hawak ang kanyang cellphone na nanginginig ang mga kamay. Subukan mong gumawa ng hindi maganda sa akin, ipapadala ko ito sa fiancé mo. Nagtagisan naman ang mga ngipin ni Benjamin nang ma-realized na pagpapanggap lang pala ang ginagawa ni lalain para hulihin siya. Kanina ay para lang itong maamong kuting, hindi niya akalain na mayroon pala itong lakas ng loob na paglaruan siya. Dahil sa matinding pagkainsulto, tuluyan nang nagdilim ang paningin ni Benjamin at walang ano-ano isinunggaban niya si lalain ay sinakal ito. Ang lakas ng loob mong gaguhin ako putakte ka. Papatayin kita ngayon, nanlilisik ang mga matang asik ni Benjamin. Halos malagutan ng hininga si lalain dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya ng lalaki. Hindi niya akalain na kahit nasa pambublikong lugar sila ng mga oras na iyon ay hindi magingimi si Benjamin na patayin siya. Kinalampag ng malakas ni lalain ang pinto ng silid sa likuran niya at nagbabaka sakali na mayroong makarinig sa kanya ng mga sandaling iyon, ngunit nabigo siya. Nang halos malagutan na ng hininga si lalain, ay saka siya nakarinig ng malakas at sunod-sunod na katok sa pinto. Dahilan para mabitiwan siya ni Benjamin mula sa pagkakasakal. May tao ba dyan? Buksan niyo ang pinto, anang tinig mula sa labas ng silid. Hindi kaagad nakahuma si lalain ng mga sandaling iyon, subalit nang maisip na baka isa iyon sa kanyang mga katrabaho na kanina pa siya hinahanap ay nabuhay ang kanyang pag-asa. Akma sana siyang sisigaw upang humingi ng tulong pero maagap na natakpan ni Benjamin ang kanyang bibig. Hindi pinanghinaan ng loob si lalain, pilit siyang nanlaban sa lalaki at malakas kinalampag ang pader para iparating sa taong iyon na naroon siya. Galit naman siyang nahawakan ni Benjamin sa braso upang pigilan at saka nanlilisik ang mga matang binalaan siya sa mahinang natinig, putakte. Huwag kang maingay.
Samantalang hindi naman tumigil sa sunod-sunod na katok ang kung sino mang naroon sa labas ng kwarto at sa katila naiinip na nagsalita, inuulit ko. May tao ba diyan? Pag hindi kayo lumabas, tatawag ako ng pulis, pagbabanta pa nito. Ang kaninang mabangis na anyo ni Benjamin ay biglang nagbago dahil sa narinig. Hindi niya ito teritoryo at walang dapat makaalam ng pangyayaring iyon dahil mananagot siya sa kanyang pamilya. Kaya wala siyang nagawa kundi bitiwan ang babae sa kapinukol ito ng masamang tingin. I was never afraid of threats, Lalaine Aragon. Pasasaan ba't makukuha rin kita? Matapos sabihin yon ay tinungo ni Benjamin ang pinto at binuksan iyon. Bumungad naman sa kanila ang trabaho ni Lalaine na si Mark na puno ng pagtataka sa mukha. Get out of here, son of a bitch, sigaw ni Benjamin sa lalaki at saka madilim ang anyong nagmamadaling umalis. Bakas ang matinding pagtataka sa mukha ni Mark na katrabaho ni Lalaine habang sinusundan ang lalaking papalayo. Sa pagkakaalam niya, ang lalaking iyon ang kanilang AFI at umorder ng napakaraming pagkain kahit wala naman itong kasama. Inutusan siya ng kanyang boss na silipin ito at alamin kung mayroon pang kailangan ang lalaki, pero pagdating niya sa room ay nagtaka siya kung bakit ang mga pagkain ay naroon sa labas samantalang nakalock naman ang pinto ng kwarto. Alam niyang si Lalaine ang nagdala nito pero bakit iniwan nito iyon sa labas? At bakit nakalock ang kwarto ngunit napakatahimik sa loob? Doon na siya kinutuban ng masama. Kilala pa naman sa kanilang lugar na si Benjamin Scott na anak ng kanilang governor ay mahilig sa babae. In fact, marami ng mga babae ang inireklamo ito sa kasong sexual harassment pero dahil malakas ang kapit nito ay nabaliwala iyon. Iyon ang dahilan kung bakit pilit niyang kinatok ang kwarto at alamin kung ano ang nangyayari sa loob. Iniisip niyang baka naroon si Lalaine at ginagawa ng hindi maganda ng lalaki. At base ngayon sa nakikita niya kay Lalaine, mukhang totoo ang hinala niya. Okay ka lang, Lalaine? Ano nang nangyari? Kanina ka pa hinahanap ni Maam, tanong ni Mark, saka inalalayan makatay si Lalaine. Pilit namang humiti si Lalaine sa kaharap sa kaumiling-iling. Oo, kailang ako, Mark, sagot ni Lalaine sa kainayos ang magulong buhok at uniform. Sigurado ka? May ginawa ba sa iyong kalokohan ang lalaking yon? Gusto mo magsumbong tayo sa pulis? Mabilis namang umiling si Lalaine. Ayaw niya ng mas malaking problema dahil alam niyang wala siyang laban sa katulad ni Benjamin. Hawak ng pamilya nito ang batas sa kanilang lugar at kahit magreklamo siya sa mga pulis ay ibabasura lang iyon. Oo, kailang talaga ko, Mark. Pinagalitan lang niya ako dahil natapon ko po order. Pagsisinungaling ni Lalaine habang nakatingin sa cart na naglalaman ng pagkain. Nang hatakin siya kanina ni Benjamin ay natabig nito iyon dahilan para matapon ang basong naglalaman ng juice. Ganon ba, anang Mark na tila naniwala naman sa dahilan ni Lalaine. Sige, ayusin mo muna ang sarili mo pagkatapos sumunod ka na sa kitchen. Kanina ka pa hinahanap ni Maam Nakahinga ng maluwang si Lalaine nang hindi na mag-usisa pa ang lalaki. Sige Mark, salamat. Susunod na ko. Nang makaalis ay saka lang naalala ni Lalaine ang cellphone niya na nalaglag kanina sa sahig. Dinampot niya iyon at lihim na nagpasalamat nang makitang maayos pa iyon. Ang totoo ay hindi naman niya ni-record ang pinag-uusapan nila ni Benjamin. Sinabi lang niya iyon dahil desperada na siyang makatakas sa lalaki. Mabuti na lang natandaan pa niya ang pangalan ng fiancé ni Benjamin nang marinig niya iyon mula kay Neves nang minsan makasabay niya sa elevator ang lalaki. Doon din niya na lamang nakatakda na palang ikasal si Benjamin, ngunit lapit pa rin ang lapit sa kanya. Nang mga sumunod na araw, naging tahimik muli ang buhay ni Lalaine. Nakahinga siya ng maluwang dahil simula nang mangyari ang aksidente, muling nawala si Benjamin. Hindi niya ito nakikita sa university na ipinagpasalamat niya ng husto. Mukhang naniwala ang lalaki na mayroon siyang recordings sa kanilang pag-uusap tungkol sa fiancé nitong si Olivia. Iyon marahil ang dahilan kung bakit nanahimik ito. Balik na rin siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain paglabas galing university ay dadaan muna siya sa hospital para bisitahin si Luque sa kadidiretso sa kanyang part-time job. Nagpapasalamat din siyang hindi siya sinisante ng kanyang boss dahil sa nangyaring eksena sa restaurant. Pinagsabihan lang siya nitong mag-ingat sa susunod.
Nang araw na iyon, nakatanggap sila Lain ng notice mula sa kanilang guidance counselor at sinasabing kailangan na niyang ipasa ang mga requirements na kakailanganin niya para sa pagpapatuloy ng kanyang scholarship. Kaya naman matapos ang klase ay kaagad dumiretso sila Lain sa guidance counselor office. Good afternoon, Mr. Martinez, nakangiting bati nila Lain pagpasok sa guidance office. Dala-dala na niya ang mga requirements na ipapasa niya sa guro. Good afternoon, Unit Aragon. Please take a seat, anang may edad na guro sabay muestra ng swivel chair na tapat nito. Nang makaupo sila Lain ay kaagad na nagtanong ang guidance counselor, kumusta ka naman this past few days, Unit Aragon? Okay naman po ako, Mr. Martinez, pagsisinungaling nila Lain. Ayaw niyang sabihin sa guro kung ano ang mga pinagdadaanan niya lately dahil hindi siya komportable kay Mr. Martinez. May kakaiba kasi siyang napapansin sa tuwing kausap niya ito. Si Mr. Martinez ay guro sa kanilang university at siya ring tumatayong guidance counselor. Nasa late 40s na ito at bahagyang nakakalbo na. Mabait naman ito pero kung minsan, napapansin nila Lain na may kakaiba sa guro kung paano tumitig lalo sa mga babaeng estudyante. Sumandal si Mr. Martinez sa kinaupuan at sa kamataman na pinagmasdan sila Lain. I received a report that you had a improper relationship with your schoolmate. Is that true, Unit Aragon? Kumunot ang noo nila Lain sa sinabi ng guro sa kabalisang sumagot, O wala po, Mr. Martinez, wala po akong karelasyon sa university. Nagulat naman sila Lain nang matamis nang ngumiti sa kanya si Mr. Martinez, Huwag kang matakot, Unit Aragon. Hindi naman kita isusumbong sa DN. Gusto ko lang malaman kung totoo ang natuklasan ko tungkol sa'yo. Aano po ang ibig niyong sabihin, Mr. Martinez, nagtatakang tanong nila Lain sa guro. Wala talaga siyang ideya sa sinasabi ng guro ng mga sandaling iyon. Pumalatak naman ang guro sa kangumisi kay Lain at sinabing, Huwag ka nang magkunwari pa, Unit Aragon. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Magkano ba ang singil mo? Kaya kong doblehin yon kung papayag ka. Ano sa tingin mo? Tila lumubo ang ulo nila Lain nang marinig ang sinabing iyon ng guro. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito ng mga sandaling iyon. Sinamantala naman iyon ng guidance counselor para pasimpleng hawakan ang maputi at malambot na kamay nila Lain na nakapatong sa desk nito. Pag-isipan mong mabuti ang alok ko sa'yo, Lain. Kapag nakapagdesisyon ka na, pumunta ka sa akin anytime. Wala akong alam sa sinasabi nyo at lalong-lalong hindi ko kailangan ng pera nyo. Padaskol na tumayo sila Lain at sinubukang hilahin ang kamay subalit dahil mahigpit ang pagkakahawak ng manyakis na guro ay hindi niya iyon nabawi. Lain, gusto ko lang makatulong sa'yo. Anong masama roon? Tanong pa ni Mr. Martinez, nangising aso ng mga oras na iyon. Puno ng disgusto ang mukha ni Lain habang namumuhing nakatingin sa manyakis na guro. Hindi niyo bang alam pwede kayong matanggalan ng lisensya dahil sa ginagawa niyo? Subukan mong magsumbong, bago pa matapos ng guidance counselor ang sasabihin ay biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok doon ang DN ng university, mga school directors, at si Knives Dawson. Nakasuot ang lalaki ng black suit at isang white t-shirt bilang pang-ilalim na nagbigay sa lalaki ng malakas na dating. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang malamig na tingin ang ipinukol ni Knives kay Lain, dahilan para mamutla siya sa takot saka mabilis na hinila ang kamay na kasalukuyang hawak ni Mr. Martinez. What are you doing? Dumilim ang anyo ng DN ng university na si Mr. Lee nang maabutan ang eksenang iyon sa pagitan ni Lain at ng guidance counselor. Huling-huli niya sa akto na magkahawak kamay ang dalawa sa loob pa mismo ang opisina. Naroon pa naman si Mr. Knives Dawson para dumalo sa gaganaping groundbreaking ceremony ng bagong gawang gusali na donasyon mismo ng Dawson's Group of Companies. Hindi maaaring masira ang imahe ng university dahil sa kagagawa ng mga ito. Nahintakutan naman si Mr. Martinez nang makita na naroon ang matatas na opisyal ng universidad, kaya ang unang pumasok sa kanyang isipan ay hindi siya maaaring mawala ng trabaho. Mabilis na tumayo ang guidance counselor at nakayukong humingi ng tawad sa mga opisyal na naroroon. I'm really sorry, Mr. Lee. Inlet Aragon said she likes me. I've rejected her many times but she keeps pestering me, pagsisinungaling ni Mr. Martinez. Nanigas sa kinatatayuan sila Lain nang marinig ang sinabi ni Mr. Martinez patungkol sa kanya.
Hindi niya akalain na siya pa ang palalabasin nitong masama sa mata ng mga naroon. Kinuyong nilalain ang mga kamao at handa na sana siyang depensahan ang sarili ng magsalita si Knives sa malamig na tono. It seems that the quality of your students needs to be improved. Matapos sabihin iyon at tumalikod na si Knives at lumabas sa silid na para bang ayaw siyang makita. Wala namang nagawa si Lalain kundi yumko na lamang sa matinding kahihiyan. Bakas naman ang matinding galit ang mukha ng mga opisyal ng university habang nakatingin partikular kay Lalain. Hindi na siya nakapagpaliwanag pa dahil hindi na siya hinayaan ng mga itong magsalita pa. Nanatili na lang siyang nakayuko na para bang basang sisiw. Fix this mess, Mr. Lee, ang school director na punong-puno ng otorisasyon ang tinig. Nanginginig naman ang boses na sumagot ang DN, yes, sir. Matapos iyon ay umalis na ang mga ito at sumunod kay Knives Dawson, at maiwan naman ang DN, ang guidance counselor, at sila Lain sa opisina. Nang mapansin ni Mr. Lee na naroon pa rin sila Lain, ay nakatanga sa kanyang harapan ay sinigawan niya ito ng napakalakas at dinuro, what else are you doing here? Get out of Eva's sight. Nag-angat ng paningin sila Lain habang nakakuyom ang mga kamao. Buong tapang na hinarap ang Dian at si Mr. Martinez at nagpaliwanag, Dian, hindi po totoo ang sinasabi ni Mr. Martinez. Sinungaling po siya. Anong sinasabi mo, Gine Aragon? Ikaw itong unang lumapit sa akin. Inamin mong gusto mo ako noon pa, pagsisinungaling naman ni Martinez. Ikaw ang sinungaling. Wala akong ginagawang masama, get out of Eva's sight. Putol lang Dian sa sinasabi nila Lain, kaya wala siyang nagawa kundi sumunod sa utos nito. Lumabas siya ng silid na lumuluha habang nakakuyom ang mga kamao. Hindi niya maisip kung bakit nangyayari sa kanya ang kinabukasan. Nag-issue ang university ng disciplinary notice tungkol sa nangyaring insidente sa pagitan nila Lain at Mr. Martinez. Binawi ng university ang scholarship Lalain, nawala iyon sa isang iglap lang. Nang kausapin nila Lain ang Dian, sinabi lang nitong, that's not a simple violation, Gine Aragon. The image of our university has been tarnished because of what you did. But because we recognize your excellent academic performance, I only revoked your scholarship. You should be thankful because you weren't expelled. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa sila Lain nang marinig iyon. Nagtungo siya sa bench ng campus at doon umiyak ng umiyak. Napakasakit sa dibdib na ang full scholarship na pinaghirapan niyang makuha ay parang bula na biglang naglaho. Saan siya kukuha ng pera para pag-aralin ang sarili gayong nasa hospital ang kanyang kapatid at ubos na ang kanyang ipon? Ayon sa doktor ni Luque, kailangan para obserbahan ang kanyang kapatid dahil hanggang ngayon ay hindi pa ito nagigising. Palaki ng palaki ang gastusin ng kapatid niya sa hospital dahil halos araw-araw ay mayroong ipinabibiling gamot ang doktor. Kaya naman kailangan pa rin niya ng pera para doon. Ginagawa naman nila Lain ang lahat para makaipon ng pera. Ni hindi niya binabawasan ang perang sinasahod ni sa kanyang part-time job. Ang mga snacks, milk tea, at cakes na kinahihiligan ng mga babaeng kasing edad niya ay luho para sa kanya. Ang tanging binibili lang niya ay tinapay sa bakery at nagbabaon ng tubig sa tuwing papasok. Sinisikap naman niyang gawin ang lahat, pero bakit parang napakahirap? Ang medical expenses ng kanyang kapatid, pati na rin ang mga perang inutang niya ay para bang lubid na unti-unting sumasakal sa kanyang liig. Wala naman siyang maaasahan sa kanyang nanay dahil sarili lang nito ang iniisip. Patuloy na humagulhol sila Lain dahil sa bigat ng kanyang dibdib. Hindi na niya alam pa kung ano ang gagawin dahil sunod-sunod na dagok ang nararanasan niya. Niwala siyang karamay sa mga problemang iyon dahil ang sarili lang niya ang tanging kakampi niya ng mga oras na iyon. Makalipas ang mahabang pag-iyak, nagpasya sila Lain na umuwi muna sandali sa boarding house dahil kailangan niyang maglaba ng mga uniforme. Eksakto namang naroon ang boardmate at kaibigan niya si Abay pagdating niya. Bakit ganyan ang mukha mo, sis? May nangyari ba? Nag-aalang tanong ni Abay na marahil ay nahalata ang pamamaga ng kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Ikinuwento naman nila Lain sa kaibigan ang pagbawi ng university sa kanyang scholarship. Samantalang alam naman ni Abay na nasa hospital ang kapatid nila Lain at kailangan nito ng pera, kaya naman hindi siya nagdalawang isip na kunin ang kanyang ilki na naglalaman ng perang kanyang naipon at sinabing, sis, may laman na 10,000 tong ilkit ko. Gamitin mo muna, sabay abot ng ating card kay Lalain. Si Abay ay breadwinner din ng kanyang pamilya,
Kaya tulad nila Lain, ay marami rin itong pinapasukang kung ano-anong trabaho. Nasa probinsya ang kanyang pamilya at siya naman ay lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. High school lang ang natapos niya, kaya kung ano-anong part-time job ang pinapasukan niya para makaipon ng pera at maipadala sa kanyang pamilya sa probinsya. Mabilis namang umiling sila Lain sa kaibigan at tumanggi dahil alam niyang tulad niya, si Abay rin ang tumatayong breadwinner sa pamilya nito. Paano naman niya gagastusin ang perang pinaghirapan nito? Ngunit naging mapilit si Abby at nakangiti nitong sinabi, hindi ko naman to ibinibigay sa'yo, sis. Pinahihiram ko ang perang to sa'yo kaya tanggapin mo na. Bayaran mo na lang kapag nakaluwag, luwag ka na. Niyakap pa siya ng kaibigan at hinagod-hagod ang kanyang likod. Sobra namang natouch sila Lain sa kanyang kaibigan kaya niyakap niya ito ng mahigpit at lumuluhang nagpasalamat. Maraming salamat, Ava. Hindi ko to makakalimutan. Sus! Ano ka ba? Sabi nga sa lyrics ng kanta, that's what friends are for, nakangiting biro pa ni Abay. Babayaran ko rin ito kaagad sa oras na ma-approved ang loan ko. Okay lang kahit kailan mo bayaran. May bago naman akong part-time job. Siya nga pala, baka gusto mong pumasok sa trabaho ko. Tamang-tama, kulang kami sa waitress. 3 hours lang ang pasok, 500 per day ang bukod pa yung tip ng mga customer. Imperial Hotel and Casino. At the very top of the Imperial Hotel and Casino, one of the most famous hotels in the country, are the Sai Lounges, where the wealthiest people in society often stay here to unwind after a stressful day at work. Knives Dawson, sitting on a long sofa and holding a cigarette, is a center of attraction, especially among women. He was sitting with his long legs crossed and his back straight, something that gave the young man casual but sexy posture. Maski ang mga waitress na nagsisilbi sa kabilang table ay walang tigil ang pagsulyap kay Knives. Bagaman napakaraming lalaki roon na tulad nito ay kilala rin sa lipunan, bihira lang ang tulad nitong bukod tangi ang angking kagwapuhan. Baby, punasan mo ang laway mo, biro ni Knox sa babaeng waitress na nakatayo sa kanyang tabi na kanina pa nakatingin kay Knives. May katabi itong magandang babae at sexy na kanina pa nakayapo sa kanya. Nandito naman ako, sakin ka tumingin. Gwapo rin naman ako, dagdag pa ni Knox sa waitress dahilan para napapahiya itong napaatras sa kinatatayuan at yumukod. Si Knox ay isa sa mga kaibigan ni Knives at classmate nito noong kolehiyo. Tulad ni Knives, galing din ito sa mayamang angkan kung saan ang pamilya nito ay distributor ng luxurious car sa buong Pilipinas. Pumalatak naman si Eros sa sinabi ng kaibigan, bakit? Natatakot ka bang malamangan? Tumawa naman ang babaeng kayakap ni Knox at sinabing, don't worry baby, for me ikaw ang pinakagwapo. Tumaas naman ang makakapal na kilay ni Knox at mumisi, that's Lily girl. Matapos ay naghalikan ang mga ito na parabang ang mga ito lang ang tao roon. Sa kanilang magkakaibigan, si Knox ang pinakababaero. Wala itong pinalalampas, na kahit pa yata posting nakapalda ay papatulan nito. Liling-iling naman na pinanonood ni Eros ang mga ito. Chill, bro. Siguruhin mong hindi minor ang babae mo. We don't want to bail you out of jail. You know, I don't put siya if you're a minor, sagot naman ni Knox sabay haplo sa dibdib ng kayakap na babae. I really love this bump, sabi pa nito sa babae na ang tinutukoy ay ang malulusob na dibdib nito. Speaking of minors, mayroon namang naalala si Eros, last week, si patient went to the emergency room. She looks like a minor. Her cervix bowed because it was her first time. Tulala siya at parang wala sa sarili kaya tinanong ko kung sino ang may gawa. She said it was her husband, but didn't believe her because she was still very young. I thought maybe she was being taken advantage of and was just afraid to speak up, but found out she ran away from the emergency room. Nang marinig ang sinabi ni Eros ay sakalang bumaling si Knives sa mga kaibigan. Napakunot noo siya nang maalala ang estrangherang babae na nakasex niya noong nakaraang linggo. That little girl was crying because of so much pain, but he couldn't stop at that time. Hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikilala kung sino ang babaeng iyon. Maya-maya pa'y tumunog ang cellphone ni Eros. Kaagad niya itong sinagot at matapos ang sandaling pag-uusap ay pinatay na niya ang tawag at hinarap ang mga kaibigan at sinabing, it's an emergency. I have to go back to the hospital. Tumango naman si Knives bilang sagot saka ipagpatuloy ang tahimik na pag-inom.
Samantalang si Nox naman na pailing-iling. Bakit kasi doktor pa ang ginusto mo? Ni hindi ka tuloy makapag-enjoy sa sobrang busy. Natawa naman si Eros sa sinabi ng kaibigan sa kanagbiro, kailangan kong magsipag dahil ayaw kong matulad sa inyong dalawa na naging tagapagmana ng family business. I want to do more in life than sit in an office and waste time signing paperwork. Habang sinasabi iyon ni Eros ay tumayo na rin ito at tinungo ang pinto, subalit eksakto namang makalapit siya ay bumukas iyon at pumasok ang isang waitress na mayroong dalang tray ng mamahaling alak. Samantalang nang makita naman nila Lain na mayroong papalabas sa pinto ay kaagad siyang tumabi at yumuko bilang paggalang. Iyon ang first day niya sa part-time job na iyon na inirekomenda ng kaibigang si Abe kaya ayaw niyang magkamali. Napahinto naman si Eros sa katumingin sa waitress dahil parang nakita na niya ito pero hindi lang niya matandaan kung saan. Sandali pa siyang nag-isip at pilit inaalala kung saan niya nakita ang babaeng ngunit muling tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis niya itong sinagot at matapos ng sandaling pag-uusap ay nagmamadali na rin siyang umalis. Good evening, sir. Ito na po ang inumin inyo, magalang nabati nila Lain sa mga naroon. Maingat niyang inilapag sa harapan ng mga ito ang bote ng mamahaling wine at baso na naglalaman ng ice cube. Maingat ang kanyang mga kilos upang huwag magkamali sa ginagawa. Si Knives ay nasanay ng walang pakialam at hindi pinapansin ang mga compliments sa kanya ng ibang tao. Ngunit nang marinig niya ang boses ng babaeng iyon ay otomatiko siyang nag-angat ng paningin. Nakasuot ang babae ng isang white long sleeve polo at itim na palda na hanggang ibabaw ng tuhod ang haba na siyang uniforme ng mga waitress sa hotel. Bahagyang maluwang ang long sleeve polo na suot nito pero sa tuwing kumikilos ito ay humahakab iyon sa katawan nito at nalalantad ang maliit na baywang. Ang mga binti naman ng babae ay mahahaba at maganda ang hubog. Obviously, ang uniforme na nito ay mature at sexy outfit, pero nagawa nitong pagmukhaing inosente at mahinhin ang sarili. Nang mag-angat naman ng tingin sila Lain mula sa pagsasali ng mamahaling alak, halos mabitiwan niya ang bote nang makitang naroon si Knives at blanco ang ekspresyon na nakatingin sa kanya. Bakit nandito siya? Tanong nila Lain sa kanyang isipan habang nanginginig sa takot. Sa hindi may paliwanag na dahilan, nakaramdam sila Lain ng matinding kaba at naging abnormal ang tibok ng kanyang puso. Sinikap nila Lain na umaktong normal habang patuloy ang pagsasali ng wine sa mga baso kahit pa nanginginig ang kanyang kamay. Iniwasan niyang mapatingin pa sa gawin ni Knives dahil ayaw niyang magkamali sa unang araw ng trabaho. Nang matapos sa ginagawa ay akma siyang tatalikod na subalit pinigil siya ng isa sa mga guest na si Mr. Evans. Hey! Stop, little girl! Nagtataka namang sumunod sila Lain at nagulat pa siya nang tingnan nito ang kanyang name-plate na nakasabit sa dibdib. Your name is Lalain, tanong ni Mr. Evans sa kailalain na sinagot naman niya ng marahang pagtango. Lagyan mo ng alak itong baso, utos pa nito kay Lalain. Hindi kaagad nakahuma si Lalain dahil sandali siyang natulala sa mga ito, dahilan para makaramdam naman ng inis si Nox sa babae. Ano pang tayo mo or yan? Wala ka bang naririnig? Ang sabi ko, lagyan mo ng wine itong baso. At that moment, everyone in the lounge turned their eyes to Lalain. The woman looked so pure and innocent that such a thing was rare in that place. The other waitresses were hired by the guests to spend the night with, while Lalain's only job was serving wine, which made everyone's eyes light up as they looked at Lalain. Walang nagawa si Lalain kundi sundin ang ipinag-utos ni Mr. Evans. Nagsalin siya ng wine sa baso at ibinigay sa lalaki, ngunit sa halip na abutin iyon at ninisihan lang siya nito at tinanong, "Is this your first time, little girl?" Otomatikong namula ang mukha ni Lalain sa tanong niyang iyon, kaya naman humalakhak si Nox. Sa tingin niya ay hindi nababagay ang tulad nito sa ganoong lugar, sa halip ay pag-aaral ang inaatupag nito dahil mukha itong menor de edad. Sinulyapan ni Nox ang kaibigang si Knives na tila ba walang pakialam sa nangyayari at abala lang sa pagtingin sa MacBook nito. Give that to Knives Dawson. He's the special guest, utos niya kay Lalain. Ang okasyon na iyon ay welcome party na ipinahanda ni Nox at Eros para sa pagbabalik ni Knives sa Pilipinas, matapos ng isang taong pamamalagi nito sa California, pero ang ungas niyang kailangan ay tila wala namang pakialam. Well, he's used to Knives' behavior because he's been like that ever since they were in college. Puno naman ng matinding kaba ang dibdib ni Lalain ng mga sandaling iyon
at habang papalapit siya kay Knives ay nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang basong naglalaman ng wine. At dahil natutuwa si Knox sa baguhang waitress ay naisipan niyang biruin ito. Pasimple niyang pinatid ang paa ng babae habang papalapit kay Knives. Napasigaw naman sila Lain at natumba dahil sa pagkakapatid ng kanyang paa sa kung saan dahilan para tumapon ang hawak niyang tray na naglalaman ng wine. Ang masama pa roon, sa mismong kandungan siya ni Knives sumubsob at natapon ang lahat ng alak sa pantalon nito. Nagmamadaling tumayo sila Lain dahil sa matinding pagkapahiya, subalit dahil malambot ang kinakapitang sofa ay hindi siya makahawak ng maayos. Hindi lang iyon, ang namumula niyang mukha ay nakasubsob sa pantalon ni Knives. Naramdaman tuloy niya ang matigas na bagay na nakatago sa loob ng pantalon ng lalaki. Dahil sa mga pangyayari, naging blanko ang pag-iisip nila Lain at nanigas ang buo niyang katawan. Tuwang-tuwa naman si Knox nang makita iyon sa kanagbiro. It seems all the women get weak in the knees every time they see you, Knives. Tila paslit na inapi sila Lain ng mga oras na iyon habang nakasalampak sa sahig dahilan para magtawanan ang lahat ng naroon. Samantalang si Knives naman ay tila umakyat ang lahat ng dugo sa kanyang ulo dahil sa pagkapahiya, kaya naman madilim ang anyo siyang nagsalita, "Get off me," malamig ngunit mariin niyang utos kay Lain. Natatarantang tumayo sila Lain, subalit sa pagmamadali ay nahilan niya ang pantalon ni Knives nang iunat niya ang mga kamay at hindi sinasadyang nahawakan niya ang pagkalalaki nito. Bagay na lalong nagpaalab sa kakaibang init na nararamdaman ni Knives ng mga sandaling iyon. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit ganoon ang reaksyon ng kanyang katawan sa babaeng ito, gayong gustong-gusto niyang patayin ito ng mga sandaling iyon. Bigla namang pumasok sa isipan nila Lain ang namagitan sa kanila ng lalaki, dahilan para uminit ang kanyang pisngi sa labis na kahihiyan. Bakit niya nagagawa pang mag-isip ng ganoong mga bagay gayong nakagawa na naman siya ng pagkakamali sa harapan nito? Si Knives naman ay hindi na matagalan ang kakatuwang sitwasyon, kaya naman bago pa siya tuluyang mapahiya, sa dahil sa ginagawa nila Lain ay dinaklot niya ito sa liig at hinila palayo sa kanyang kandungan. Bago pa tuluyang makatayo ng maayos mula sa malakas na pagkakahila sa kanya ni Knives, ay sinabi nitong, "Are you here to work or to flirt?" Napapahiya namang nagyuko sila Lain ng paningin, lalo pat ang halos lahat ng mga naroon ay nakapako sa kanya ang mga mata. Puno ng panunuya at paghamak ang paraan ng pagtingi ng mga ito sa kanya na animoy isa siyang walang kwentang tao. "Sorry po, aalis na po ako," anila Lain na nanginginig ang boses. Gusto na niyang makaalis kaagad sa lugar na iyon, kaya akma na siyang tatalikod, subalit naudlot iyon nang tawagin siya ni Knives. "Stop! Where are you going?" Malamig ang boses na tanong ni Knives kay Lain. Nanigas naman sa kinatatayuan sila Lain at nahintakutan na tumingin sa lalaki na noon ay humithit ng sigarilyo. "Did tell you to leave." Tila naman naaaliw si Knox habang pinapanood ang sila Lain, bakas ang takot sa mukha. Ngumisi siya at saka sinabing, "Baby girl, Knives Dawson called you. Don't you know him? Why have you turned your butt on us? Is that what the Imperial Hotel taught you?" Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Knox na hindi ipinagtabuyan ng kaibigang si Knives ang babaeng gustong umakit dito, kaya naman para sa kanya ay napaka-interesante ng tagpong iyon. Inunat ni Knox ang mga binti at naghintay sa susunod na mangyayari na tila ba nasa pelikula siya. Sila Lain naman ay humarap sa mga naroon na namumula ang mga mata at mayroong bahid ng luha. Para itong basang sisiw na kaawa-awa ng mga oras na iyon habang nakatayo at sentro ng atraksyon ng mga bisitang naroon. Malamig naman ang tinging ipinupuko ni Knives kay Lain ng mga oras na iyon. Kanina lang ay nakita niya itong umiiyak sa campus ng university dahil nabigo itong mag-confess ng nararamdaman sa guidance counselor. Nagawa pa talaga nitong magtapat ng nararamdaman sa ibang lalaki gayong wala pang bisa ang kanilang annulment. Ganito ba talaga ito kalandi? Marahang tinapik ni Knives ang babasaging mesa kung saan nakapatong ang mamahaling alak at sinabing, "You're here to sell alcohol, aren't you? Drink that." Napayuko naman sila Lain at nanginginig sa takot na sumagot, "Hindi po ako umiinom, Mr. Dawson. 10,000 per glass." Ani Knives saka isinandal ang likod sa mahabang sofa at saka pinag-cruise ang mga braso sa dibdib. "How many drinks you can have is up to you," dagdag pa ni Knives na hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha. Nanlaki naman ang mga mata nila Lain nang marinig ang sinabi ni Knives.
10,000 isang baso, nautal niyang pag-ulit. Naisip nila Lain na malaking tulong iyon sa kanya kung makakayanan niyang uminom ng alak ng mga 2 hanggang 3 baso. Kailangan pa naman niya ng pera, lalo pat palaki ng palaki ang gastusin ng kapatid niya sa hospital. Idagdag pang binawi na ang kanyang scholarship, kaya kailangan niyang gastusan ang kanyang pag-aaral. Wala na siyang ibang maisip pang paraan para kahit papaano ay madagdagan ang perang kinikita niya. Kung tutuusin ay halos wala na siyang pahinga dahil paglabas niya sa university ay diretsyo na kaagad siya sa una niyang part-time job sa fast food chain. At matapos ang 4 na oras na trabaho ay diretsyo naman siya sa Imperial Hotel para magtrabaho bilang waitress. Madaling araw na siyang nakakauwi dahil 3 ang out niya sa hotel. Matutulog lang siya ng 3 oras at pagkatapos ay papasok siya sa university ng 7. Nag-aalala rin sila Lain para sa kanyang kalusugan, lalo pat napapansin din niyang namamayat ang kanyang katawan dahil sa pagtatrabaho at pagpupuyat. Subalit kung hindi naman siya magkakayod kalabaw, sino naman ang maaasahan niya? Said, sagot ni Neve sa tanong nila Lain na tila babagot na bagot. Nakagat naman nila Lain ang sariling labi sa hindi na nagdalawang isip pang sumagot, sige, payag ako. Noong dalagita pa sila Lain, takot na takot siya sa kanyang nanay sa tuwing nakainom ito. Simula kasi nang yumao ang kanilang tatay ay nag-umpisa na itong magbisyo. Pag-uwi nito sa bahay galing sa inuman ay sinasaktan sila nitong magkapatid, lalo na kung talo ito sa sugal. Ginagawa naman niya ang lahat para protektahan ang kapatid. Ang lahat ng mga latay, mga kurot, mga suntok, at sabunot na para kay Luke ay sinasalo niya dahil hindi niya kayang makita ang kapatid niyang nasasaktan dahil doble ang balik nito sa kanya. Kaya naman para kay Lain, ang alak ay tulad ng isang laso na sumisira sa katinuan ng isang tao. Ngunit walang pagpipilian sila Lain dahil sa tuwing naaalala niya ang nakababatang kapatid na nakikipaglaban para sa buhay nito ay nasasaktan siya. Handa siyang gawin ang lahat para kay Luke kahit pa ikapapahamak niya ito. Lakas loob na dinampot nila Lain ang bote, nagsalin sa baso, saka nakatikom ang labi na sumimsim ng alak. Ngunit masyadong minaliit nila Lain ang espiritu ng alak kaya naman nasamid siya sa unang tikim pa lang. Hilam ng luha ang kanyang mga matang namumula, saka humawak siya sa kanyang dibdib at umubo ng umubo na para bang wala ng bukas. Ni hindi nga siya gaanong nakasimsim ng alak at sa halip ay tumapon ng ang lahat ng iyon sa kanyang damit. Namangha naman si Knock kay Lain saka tatawa-tawang sinabi, hindi counted ang isang iyan, baby girl. Nakita ko, wala kang nainom kahit kaunti. Ang mukha ni Lain ng sandaling iyon ay pulang-pula na para bang sinampal ito, gayon din ang maliit nitong ilong. Ang mga mata naman niya ay basa ng luha sanhi ng iritasyon ng espiritu ng alak. Para itong kawawang kuting na nagmamakaawa ng mga sandaling iyon. Si Knives naman ay hindi nagbago ang anyo habang pinagmamasdan ang babae. Malamig pa rin ang tinging ipinupukol nito kay Lain ng mga sandaling iyon. Ni hindi man lang ito nakaramdam kahit kaunting awa para sa babae dahil para sa kanya ay kulang pa ang parusang iyon. Ano nang akala nito? Ganoon lang kadali ang kumita ng pera sa lugar na iyon? Nagkakamali ito dahil bukod sa pagbebenta ng alak, pagbebenta rin ng katawan ang trabaho ng mga waitress sa lugar na iyon. Bagaman hindi niya kailanman itinuturing na asawa ang babaeng ito, hindi niya hahayaan na mangyari ang mga bagay na makasisira ng kanyang reputasyon bago ang kanilang annulment. Samantala, bahagya namang nakaramdam ng awa si Knox kay Lain, lalo pa nang makita niya ang pagpatak ng mga luha nito sa basong hawak, kaya naman sinubukan niyang pagaanin ang sitwasyon, baby girl, kung hindi mo kaya, wag mo nang pilitin. Mag-sorry ka na lang kay Knives daw son. Hindi naman siya, naputol ang sana isasabihin ni Knox nang walang ano-ano inagsalin sila Lain ng alak sa basong hawak at nakapikit na inisang lagok iyon. Sa pagkakataong iyon, hindi nasamid sila Lain dahil natuklasan niya ang estilo para pigilan iyon. Ngunit ang pait at init na sanhi ng alak na gumuhit mula sa lalamunan nila Lain pababa sa kanyang sikmura ay nagdulot sa kanya ng nakapapasong pakiramdam. Tinakpan nila Lain ang bibig upang huwag maisuka ang nainom saka muling nagsalin ng alak at inisang lagok ang pangalawang baso. Sa puntong iyon, pulang-pula na ang mukha niya at nanginginig na ang balingkinitang katawan. Habang pinapanood kung paano uminom sila Lain, napatunayan ni Knox na hindi umiinom ang babae kaya naman binalingan niya si Knives at kunot noong sinabi, "Bro, stop this, she can't do it anymore."
If she continues drinking, she may die. Sumagot naman si Knave sa malamig na tinig, I don't care if she dies. She wants it, not me. Nang marinig naman iyon ay muling namuo ang luha sa mga mata ni Lalain. Hindi niya lubos maisip kung ano ba ang nagawa niya sa lalaki para ikagalit nito ng husto at umabot na sa puntong naising nitong mamatay siya. Ngunit hindi na mahalaga iyon sa kanya dahil hindi niya kailangan ang pagmamahal nito. Mayroon naman siyang kapatid at kaibigan na nagmamahal sa kanya at sapat na iyon. Nang muling maisip si Luke, ninais ni Lalain na uminom pa ng uminom nang sa gayon ay makaipon siya ng mas maraming pera, ngunit overestimate ni Lalain ang kanyang sarili, kaya matapos niyang inumin ang pang-apat na baso ay napaupo siya sa sahig. Nangunot naman ang noo ni Knox at hindi mapigilan ang sariling sabihin na, Baby girl, di ka pa ba susuko? Alam mo, soft-hearted naman itong kaibigan ko at di niya kayang makakita ng nahihirapan ang isang babae. Stop being stubborn. Hindi. Kaya ko pang uuminom, pagpupumilit ni Lalain na nagkanda, buhol-buhol na ang dila. Umipekto na ang alak na nainom at umiikot na rin ang paningin ni Lalain ng mga sandaling iyon. Baluktot na rin siya magsalita at hindi na makapag-isip pa ng maayos. Maya-maya pa'y itinaas nito ang maliliit na mga kamay sa kadinuro si Knave saka humihikbi, masama ang taong iyan pero bibigyan niya ako ng pera kapag uuminom ako. Hindi naman nakakibo ang lahat ng naroon sa ginawang pagduro ni Lalain kay Knaves Dawson, lalong-lalo na si Knox. Wala ni isa man sa buong Luzon ang nangahas na duruin si Knaves, dahil sa isang iglap ay kaya nitong durugin iyon. Masamang magalit ang kaibigan niya, lalo na sa mga business competitors, kaya naman ang ibang mga businessman ay mas pinipiling dumikit sa lalaki kaysa kalabanin ito at kasama na ang kanyang pamilya. Makapangyarihan si Knaves Dawson kaya walang sinuman ang nagtatangka na kalabanin ito. Si Lalain ng mga oras na iyon ay kung ano-anong salita na ang lumalabas sa kanyang bibig partikular sa pagsasabi ng masasamang tao, na para bang iyon lang ang tanging bagay na naiisip niya ng mga sandaling iyon. Paulit-ulit pa nitong sinasabi na masamang tao si Knaves Dawson sa mga naroon. Napakadilim naman ng anyo ni Knaves ng mga sandaling iyon. Sa sobrang galit niya ay hindi niya mapigilang matawa sa kanyang sarili dahil sa insultong natatanggap sa babae. Tila yata ang alkohol na nainom nito ay binigyan ito ng lakas ng loob para duruin siya at pagsabihan kung ano-ano. Maya-maya pa'y humahangos na dumating ang manager ng Imperial Hotel at halos lumuhod sa paanan ni Knaves dahil sa nangyari. Alam niyang epekto ng alak kaya nawala sa tamang pag-iisip ang tauhan niyang si Lalain. Pero hanggat maaari ayaw niyang mas lalo pang lumaki ang iskandalong iyon dahil natatakot siyang maipasara ni Mr. Dawson ang kanilang hotel. Paulit-ulit siyang humigingi ng paumanhin sa mga guests na naroon sa SE Lounge, lalong-lalo na kay Mr. Dawson habang sinisenyasan ang kanyang mga bodyguard na kunin si Lalain at ilabas sa kwartong iyon. Nang maramdaman naman ni Lalain na may humihila sa kanya ay basta na lang siyang lumukso patungo kay Knaves na kasalukuyang papaalis na ng mga sandaling iyon. Kumapit ng mahigpit si Lalain sa braso ng lalaki at sinabing, huwag. Huwag kang umalis di. Napatiimbagang naman si Knaves habang pinagmamasdan ang lasing na si Lalain, saka iwinasiwas ang braso, get lost, bitch. Pulang-pula at hilam ng luha ang mga mata ni Lalain nang tingalain ang madilim na anyo ng lalaki, hindi ka pabayad.